Magandang araw mga people. May ano dito, emergency. Pagkababa ko, si Japa kanina tumatahol kasi may minto na sasakyan. Tapos naalala ko, pumunta nito yung gardener. Hindi pala nasara yung yung pintuan, nakabukas siya konti, tapos yung gate. Oh, yung gate, nakabukas na din. Tinatawag ko si Japa, akala ko sa taas, wala. Kaya for sure nakatakas yun. Buti na lang si baby girl. Ayun, nag-chill-chill pa dyan. Hanapin ko na si Jaba, mga people. Ang init pa naman dito. Mag-aalauna na ng hapon. Oh, sobrang init. Ay, naku talaga. Kung nasan kayong aso na yun. Jaba? Come here, malak. Nandun na pala siya. Oh, come here. Come here. Get inside. Mabuti na lang talaga. Buti na nandun lang pala siya sa kapitbahay. Good boy. Get inside. Hindi ako pinahirapan. Thank you, Jaba. It's okay, it's okay. Mommy will not get bad. Because you're being a good boy. Ah. Where have you been? You went to Buchi? Huh? You went to Buchi? Siguro sarado yung bahay nila Buchi. Nasa labas lang yan siya. Buti na lang talaga. Narinig niya yung tawag ko sa kanya. Init-init sa labas. Hindi ka na marunong umuwi kasi alis-alis na. Pagalitan ka ni daddy pag hindi ka makita. Yan siya. Buti na lang si Jaba nakinig sa akin agad nung sinabihan ko siyang pumasok sa loob ng bahay. Kala ko talaga mga people na nakalayo na siya. Ang init talaga sa labas as in. Paano na lang kaya pag nakapunta yun sa malayo? Ay nako, hindi ko alam kung tutuloy pa ba yung paghahanap or antayin ko lang na bumalik siya. Kasi sobrang init talaga dito. At saka si baby girl, iniwan ko din. Hindi tulog. Paano pag umiyak? Sagot talaga to kay Dave mamaya kung pinapahirapan niya ako maghanap sa kanya. Pero hindi naman niya kasalanan din yun kasi nakabukas nga yung gate. Nahirapan kasi yung gardener magsara ng pintuan namin. Kasi siya, minsan kailangan siyang talaga, parang i-force mo ba na kailangan mo siyang hilain ng malakas para magsara. Tapos siguro kanina hindi na niya sinara kasi yun din may bata baka magising or whatever. And sometimes sinasabihan ko din siya na just let it be, wag mo na isara, ako lang. Pero hindi niya nasara yung gate, yun ang problema. So yun si Jaba. Nakatakas. Nagka-opportunity na tumakas yung aso. Pero goods lang kasi yun nakita niyo naman na ang bait-bait naman niya. Ang ating baby girl is dyan lang. Oh, hanggang ngayon hindi pa rin siya tulog. Anong oras ba yun si Jaba nakalabas? 2:30 na. Oh. Nag-chill pa siya. Tanungin natin ba't hindi pa siya natutulog. Hello, baby girl. Bakit hindi ka patulog? Ha? Bakit hindi pa ikaw tulog? 2:30 na. Ha? Nasobrahan na yung pag-chill mo. 2 hours and 30 minutes ka na gising. Hindi ka pa natulog. Mamaya, cranky ka na naman. Ha? Hindi na tumataas yung kilay niya palagi. Ha? Hindi ka naman kasi mangot palagi, no? Oo, hindi ka na simangutin. Hindi ka na maldita, ha? May balahibo na kasi yung kilay. Wala na, reklamo na yan. Pakuha ka na? Pakarga ka na kay mama? Ha? Sagutin mo ako kasi. Magpapakarga ka na? Sagot. Kung hindi sasagot, hindi ka kargahin. Pakarga ka na kay mama? Ha? Wala, hindi sasagot. Pag ayaw sumagot, walang karga. Pakarga na ikaw kay mama, bibi? Ha? Pakarga na ikaw? Galit. Anong galit? Sana matulog na to maya-maya para makapaghugas ako ng bote niya. At saka makapaglinis-linis dito sa bahay. Tiklop ng mga labahin at saka makapaglaba. Kasi malapit na talaga kaming uuwi. 2 days na lang. Marami pa akong gagawin na preparation. Kaya, talaga, pag natutulog to, sinusulit ko na talaga yung oras ko ba na, gawin yung mga dapat gawin. Pero minsan, natamad ako. Natulog din ako, kasama siya. Nagkatulog na din siya, mga people. 3:05 na dito. So, 3 oras to siyang, gising kanina. So, for sure, antok na antok to. Anong oras na dito mga people? Late na. Saka pa tayo nakapagbihis. And si baby girl, kakaligo ko lang sa kanya. Tapos yan, tulog agad. Nilagay ko muna siya doon sa may sa may kama. Pagkatapos ko siyang bihisan kasi nagilamos ako tsaka nabihis. Tapos pagkabalik ko, inaantok na siya.
Ayan, pagbaba namin dito sa sa sala, natulog na. Pinapainom ko siya ng vitamins niya habang antok na kaya nangiyak-ngiyak. Ngayon wala na. Knock out na siya. Tulog na. Sana mahimbing yung tulog nito para pag ako, linis-linis, and kailangan ko maggawa ng checklist para sa aming mga pagliligpit na gagawin. At ako sure kung magliligpit na ako today kasi bukas pa naman ng madaling araw yung flight namin. So we'll see. Sana lang matulog to ng mahaba-haba. Hi my love, where are we going? Saan tayo pumunta? Gala ka na naman sa community center? Ha? Gala ka na naman? Papunta na kami guys. Pero dito muna kami sa may tapunan ng recycling. Kasi pinatapon. Okay di yung mga naipon namin since wala nang time bukas. Kung bukas pa yung gagawin. Ganyan. Pinadiscard ko na sa kanya. Ha baby girl? Ha? Hello! Where are we going? This seat? Maybe here. Usual seat. Hello. Yep. So this serve breakfast. Yeah, check it. Yummy. Okay. Yummy. Once you open it up, get a bit of gravy in there. Oh, is this one got the dough? Oh, that can be hard as well. Jabba will cry. It's like, Daddy, I can smell the lamb on you. Tapos na kami sa Carrefour at saka sa pharmacy. Ito naman sa Brand for Less. Quick look kung ano makikita ko dito. Sa bahay na kami guys. Kanina pa kami nakauwi mga around 9. Anong oras na dito? Alas 12 na. Tapos si baby girl. Gising pa. Gising pa. Gising pa ikaw. Gising pa siya mga people. Pinatulog ko siya doon sa taas. Kasi, yan may kailangan pa kong isampay. Tapos meron pa sa washing machine. Naglaban na kasi ako lahat para bukas matuyo na. Since yun nga, flight namin bukas ng madaling araw. So, kailangan lahat ng labahin malabhan. Tapos meron pa akong labahin ni baby girl. Kailangan ko labahan bukas din para matuyo siya inagabihan. Hindi ko man natulog Nag-ano pa, muni-muni. Pinitbit ko na lang dito sa baba kasi pag iniwan ko siya doon sa taas natulog tapos biglang magising. Ayaw ko na ma-disturbo si D kasi may meeting siya bukas din. Punta yung Abu Dhabi. Mga pagod yun. So kaya binitbit ko siya dito para dito ko lang siya ilagay sa crib habang ginagawa ko yung mga gawain dito. Antok na talaga siya. Pero pinipigilan pa niya. So, ma-sleep na ikaw. Tulogin ko muna guys. Alauna 42 ng umaga dito guys. Di pa ako tulog yan Katapos ko lang magsampay. Daming nilabhan. Tapos mayroon pa akong nilabhan bukas yung mga damit ni baby girl. Tapos utupiin ko pa yan. Anak ko talaga. Ganito talaga buhay nanay, no? Kasi kung wala si baby girl, hindi natapos ko na yan. Syempre, unahin natin yung bata. Ano nga naman? Unahin natin yung gawaing bahay. Tapos yung bata, pabayaan natin, no? Bahala na yung bahay dyan na makalat. Mga labahin na nagpundok ba? Parang bukid. Kaya, laban lang talaga. Yan si Bibi. Andun pa sa crib niya, tulog na tulog. Umakyat na kami ngayon kasi matulog na ako mga people. Nantok na ako tapos mamaya may gising pa yan. Siguro mga after 1 hour kasi maghingi naman niya ng milk. And then isang oras na naman kaming magtatambay after niya mag-milk. So wala na. Umaga na naman tayo matulog nito. And then mamaya mag-prepare pa ako ng luggage namin. Tapos madaling araw pa yung flight namin. Good luck. Walang tulog naman si Inday. What to do? So, yun lang naman siguro aking update. Mga people, successful yung aming kunting gala kanina aming shopping. Nakabili na ako ng mga kailangan ni baby girl at saka yung mga kailangan ko. So, hopefully tomorrow wala akong makalimutan na kailangan pa na dalhin sa Pinas.
So, yun lang. Excited na ako umuwi at makita yung family ko. And makita nila si baby girl. So, yun guys. Uy, matulog na kami. And maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. God bless and bye-bye.